The history of mankind. Atong sabayon ang history sa tao during the creation. Ingon sa diri sa Genesis 2:15 to 16:17. Ano siya? The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And sa 16, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Muni warning ni sa Ginoo, warning sa Diyos sa amahan nga bidala niya ang mga tao, nagpaghimo sa tao, nagdala niya dito sa Garden of Eden na naay sa taliwala dito na ay duha ka tree, katong tree of life o katong the tree of knowledge of good and evil. Ingon ang Diyos nga kaning tanan mga pagkaon diri apil na ng tree of life, makaon na nimo, pero ayaw lang ning the tree of knowledge of good and evil. So mo tayo gisulti kay ngano ang warning niya, pagkaonon nga nimo, you will surely die. Then so Genesis 3, taas man ni kayo, pero ako na lang ni summary. Sa Genesis 3 si Eva, sa chapter 3 si Eva, tanaw na dito sa si Eva o si Adan, nga nasa kakilid, tanaw dito. Sa duha ka kahoy, duha ka tree, na dito ang serpent, nagform og kanang bitin. Istorya po itong serpent, miingon tayo, ano siya, lami kayo ng pagkaon daw, kanang pagkaon ba sa the tree of knowledge of good and evil, lami kayo na. Ana si Iba, ay di ko na ipakaon sa mua kay ingon ang Diyos amahan o ang Diyos nga pag mukaon mi anak mamatay mi. Pero ang sulti ang yawa ang isa nga dili na tinuod, namakak ang yawa ba, ano siya nga dili na tinuod. Hinoon, kung mukaon mo ana, maparihas mo sa ilaha. Maparihas mo nga mahimo sad mo nga Diyos, knowing the good and evil. So, sa una siguro sa ni Adan ug ni Eva nga maparihas sila sa Diyos. Makabalo na unsay mali ug tama. Natintal ang babae. Actually, nagod si Adan sa kilid ko. Siguro ito ni Adan bang si kuha na. Siyempre, sa mag-partner, sila raman duha mo istorya. Gamay rago na sa tunga. Gamay rago itong Eden. Makita agad sila. So, sabot siguro ito sila nga ato nung kaunon. Kaya maparihas dito sila ha. Dito, kuha ni Iba. Pag magkaon ni Iba, hatag po niya kang Adan, nga na siyang kilid. Dito na. Inggawas ang malisya, the knowledge of good and evil. Nakabalo na sila, nga hubo sila, maulaw na sila mo, na naghimo sila o sinina. Kagaling sinina kay maulaw naman. Kita ng ilahang mga kinatao.
So diya, pagkaabot sa Ginoo, pagkaabot sa Diyos, siguro ang Diyos kaningita man. Kaya ba ang Diyos all-knowing man? Kung naasa sa iyang dimension ba? Pagsulod niya dito sa dimension sa tao, nangita siya. O, asa man mo? Adan, iba. Ingon sila nga, naami diri. Ginoo. Nagtago kay hubo mi. Ingon nito ang Diyos nga, uy, kinsa may sulti sa inyo nga naghubo mo. Nakaditik din ang Diyos. Ingon din siya nga, gikaon ninyo ang akong gibawal sa inyo ha? Ang the tree of knowledge of good and evil. Yan ang pasangil si Iba. Si Iba man nagkaon. Ano ba? Pasangil ba? Pasangilan niya sa lalaki si Iba. Siya may nagkuha agad na ihatagan lang ko niya. Dito, gi-curse siya. Gitunglo. Ang babae, mga anak, maglisod. Noon niya, makalaban niya mga ahas. Matapakan niya. Magkalaban ang babae o ang ahas. Niya, kung mga anak siya, magsakit. Ang iyang tiyan, pagpanganak. Maglagbit pa kung dili baka maumutong matay. Muna ang history sa babae. Ang lalaki, kaya uban man ka, buyon mo po ka. Maghago ka. Magpasingot ka para mabuhi. Trabaho ka para mabuhi. Pero ang tao, nanay kamatayon. Muna siya. Muna ang hitabo. Kaso lang, kay ang tao, very precious yun. Kagihimo mo ang tao nga pareha sa imahe sa Diyos. Yung gusto dito sa Juan, let us make man in our own image. In our own likeness. So, ang tao, gihigugma sa Diyos. Iyang gihimuan o karnir, anong gipatay, nagpadugo siya dito. Gipatay ang karniro, gihimo nilang sinina. Gihimuan bigay sinina ang nakasala nga tao. Si Adan o si Eve. Panit sa karniro, So, nindot yung kayo. Special. Bihimuan o sinina. Gikan sa panit sa karniro. Yung nakahigugma sa Diyos ang mga tao. Pero ang tao, matay na. So, hantod sa generation to generation, talikod na ang Ginoo na abalik sa langit, pero ang tao nanaghan, ang tao na himong dautan, panganak si Abel o si Cain, patay pa yun niya ang igsoon, si Abel. Motong primerong krimen nga gibuhat sa history, sa creation. Kutong gipatay ang igsoon. Ipatay niya si Abel. Si Cain ang nagpatay. Moto. Hantod, ing kalat, ing nag-replenish sa earth. Nag-replenish sa earth. Ang generation nga ang tao mamatay. Moto na kay abot sa panahon ni Adam ug ni Eve. Ni Adam ug ni Eve mingon siya nga sa John 3:16, God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
Nahigugma ang Diyos sa tibok kalibutan. But creation man tanan. Apil na ang pinaka-importante nga iyang gihigugma ang tao. Nga iyang gi-create. For God so loved the world that He gave iyang gihatag ng iyang anak. His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Muna anak siguro ng Diyos, saan ako pagluwas ng tao ha? Okay. Gihimo gud ang tao nga kawangis sa ilang naong ni Kristo o naong sa Amahan. Elohim. Na ilong, na mata, na kilay, na dalunggan, na baba, na buhok. Pariha yun sa Diyos ang naong sa tao. Muna yun siya nga kinahanglan yun ma-serve ang akong purpose. Kaya ang purpose yun ay sa Ginoo ato, sa Diyos ato. Kaunon sa animo ang the tree of life. Mga pagkaon tanan niya apel itong the tree of life. Sa pagmakaon to, wala ay sala ang tao. Wala ay sala. Na, dili na siya mamatay. Mo ito'y purpose sa Diyos. Mahimo po siyang Diyos. Parehag dito ba? Kaya kung makakaon siya atong the tree of knowledge of good and evil, kaya kung makakaon siya atong the tree of life, ang tao dili na mamatay. Hantod sa hantod. Kung managhan sila nga righteous ang tao, kaya wala man kasala. Pero kaya gikaon man nila una ang the tree of knowledge of good and evil. Nakasala ang tao. So, namatay. Hantod karon. Muna yung sa Hebrew 9:27, a man is appointed to die once, and after that, the judgment. So, ang gibuhat sa Amahan nga anak, istorya siguro dito sa langit nga, anak, palangga mo yun nato ng atong hinimo nga tao para sumgunan nato na suguon ka na nga ikaw mahimong halad para sa kasalanan sa tao. Pagtubos ba? Pero ang anak obedience man. Sugot po siya, pero balugid siya masakit. Mamatay ko siya nakasakit anak, mamatay ka anak. Sama to. Sugo niya si Jesus, gisugo niya si Jesus, gigamit niya si Mary. The Virgin Mary. Mahimong inahan. Gipundaan sa palang espiritu. Pak. Nataw si Jesus. Na perfect. Nataw ang Diyos muna. The Word was made flesh and dwelt among us. Muna nga. Kisakripisyo ni Jesus ang iyang kinabuhi para sa katawhan. Para ang tanang tao, generation to generation maluwas. Mun makaingon ka nga, sa gihigugmag sa Ginoo, sa Diyos ang tao. Pinaagi sa John 3:16, kung siya daw tumutuo sa iya ha, dili malaglag, makabaton hinuon og kinabuhi nga wala katapusan. Mo tong purpose. So anak to siya. Purpose Ginoo straight lang tato anak. Karon kay pag-abot siya sa tree of life, ug tree of knowledge good and evil, kasala man taon hagbong boom. Boom. So, generation to generation, mga dark ages, ang tao nagkinabuhi nga dautan. Hantod sa pag-abot ni Jesus. Pag-abot ni Jesus, kung kinsa itong tuo sa iya, dili malaglag. Kung kinsa itong bidawat sa iya, dili malaglag. Makabaton hinuon og
kinabuhi nga walay katapusan. Muna to, maditso na yun. Ibalik, girestore ba? Girestore. Kung kinsa tong nidawat kang Jesus, na personal niyang manluluwas, o mituo sa iya, dili na mamatay. Makabaton hinuon o kinabuhi nga walay katapusan. Muna ang tao, pag may tawag nila karon Kristiyano, sumusunod ni Kristo. Katong tinuod nga, sumusunod kang Kristo, spiritually, dili na itong matay. Kompleto na siya. Na siya body, na siya kalag, na siya body, na siya soul, o na siya spirit. Espiritu sa Diyos. Ang katong Espiritu sa Diyos mo ito'y nagdala o kinabuhi nga walay katapusan. Muna, ngayon ka, kasala mo nagyapon na, naaka sa nature, napamaka sa nature nga makasasala, pero ang imong tinuod nga pagkatao, nga nasa sulod, mo ito'y mabalik dito sa langit, kauban, pagbalik ni Jesus. Muna to ang tinuod, nga ikaw. Pero kaning body, mauli ni sa yuta, kaya naigo mo ni sa tunglo. Pero ilisan ang atong body o lawas nga dili na mamatay uban sa Diyos. Muna siya. Yung sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kato, nakasalam ta. Matay ang tao. But the gift of God is eternal life. Eternal life. Kung ikaw igsuon, dawat ka kang Hesus Kristo, na imong Diyos, o imong Ginoo sa tibok ni mong kinabuhi, maluwas ka, o makabaton ka, o kinabuhi nga walay katapusan. Muna, kung samtang maduulan pa ang Diyos nga, daghang pa nagwali sa pulong sa Diyos, tuuhi. Basa ang Biblia, tuuhi kay kanang Biblia manggod. Powerful na kay kanang Biblia, Diyos na. Ingon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So guys, i-challenge mo, madawata si Ginoong Hesus Kristo. Pag hinulsol sa imong mga sala, madawata si Ginoong Hesus Kristo, na personal mo manluluwas. Kay pasayloon ka sa Diyos, o tagaan ka niya, o katungod nga mahimong anak. According sa John 1:12, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Ug sa NIV 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mahimo kang anak sa Diyos. Ang mga Kristiyano nga sumusunod karon, mahimo anak sa Diyos. Muna siya ang body of Christ, mga anak na sa Diyos. Maski unsang imong relihiyon, basta nagatuo kang Hesus Kristo, mahimo kanyang anak. Ug nagapractice ka sa kabubuton sa Diyos, anak ka sa Diyos. Muna guys, ug ang regalo anak kinabuhi nga walay katapusan. Muna ingon si Paul sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi si Kristo ug ang kamatayon ginansya na ako na. Muna guys, ang tao naigo na sa tunglo, mamatay according sa Romans 6:23. Mamatay ang tao, pero na ay gasa sa Diyos. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Muna guys, ayaw palabya. Ana da sa suok, pangay pasaylo, o mahimo kanyang anak sa Diyos. God bless you guys.